Sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin ay magmumula sa John chapter 14, verse 6. Ito po ay familiar sa ating verse. Ang sabi po ng John chapter 14, verse 6, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go! Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me. Palakpakan natin ng Diyos. Tayo pong lahat ay umuko at pumilit. Manalangin po tayo. Lord, we worship you, God. We glorify you, Jesus, and we acknowledge your presence in this place. We acknowledge your presence in our lives, Father God. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, samahan mo kami, pangunahan mo kami, gabayan mo kami ng iyong mga salita, O God. Ikaw ang magsalita sa amin, Lord. At habang nangangaral ka, Panginoon, ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay Lord, maranasan namin ang pagbuhos ng presensya mo. Naniniwala kami, nalalabas kami ng lugaring ito, kami pinalakas mo. Kami, O Diyos, ay pinagaling mo, Panginoon. Kami, Panginoon, O Diyos, O God, ay pinalaya mo pa, Panginoon, O God. Kami, O Diyos, ay may kapayapaan, O God. Kaya salamat po, Panginoon, sa mga bagay na tatanggapin namin. Lord, any distractions, Panginoon, right now we cast it in Jesus' name. In Jesus' name. Father God, hayaan mo, Panginoon, wala kaming ibang marinig, wala kaming ibang makita, kundi ang salita mo lamang at ikaw lamang, Panginoon. Salamat po, itago mong bawat isa sa amin sa iyong likuran, O God. Anoint us, O God, each and every one of us, that we may able to hear, Lord, your will, O God. That we may able, O God, to understand your will to us, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Praise the Lord, mga kapatid. Amen, hallelujah. Sino yung masaya? Nagsimba siya. Amen. Amen. Sabihin mo, sa katabi mo, dadagdagan mo pa ang kasama mo. Kulang pa tayo sa mga nanay at tatay sa lugaring ito. Marami akong nakikita, mga cute at magagandang kabataan. Amen. So, share natin mga kabataan, share natin ang ating mga magulang. Amen. Iakayin natin sila sa church at para magawa natin yon, maging mabuti tayong halimbawa. Kailangan makita sa buhay mo at sa buhay ko ang pagbabago, kabataan. Kung gusto mo mapaniwala o maakay natin, kung gusto nating maakay natin ang ating mga magulang, sa loob ng simbahan, ikaw mismo, kabataan, kailangan mabuti kang halimbawa. Amen po ba? Sabi dito, sa ating pag-uusapan, mahalaga po ang pag-uusapan natin. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus daw po ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan nino daw po ni Jesus Christ. Mahalaga po ang pag-uusapan natin sa umagang ito sapagkat ito po ang inihintay nating pangako ng Diyos sa ating buhay. Ang ating pong pag-uusapan ay papamagatan po nating, pakibasa, 1, 2, 3, go. Wow. Sino dito excited na makarating sa langit? Amen. Sino dito excited matanggap ang pangako ng Diyos sa kanyang buhay? Kung napag-usapan natin yung lugar na napakapangit, which is yung impyerno, di ba? Meron din naman tayong inaantay bilang isang Kristiyano. Hello? Sabi mo nga, meron kang inaantay bilang isang Kristiyano. Andiyan po ba tayo? Ang sabi po ni Dwight L. Moody, sabi niya, the thought of heaven has cheered the soul of many believers. Amen po ba doon? Na kapag iniisip natin na may langit tayong pupuntahan, lumalakas tayo. Hello? Ano mang mga pagsubok, problema ang ating pinagdaanan, lumalakas tayo. Sabi dito, some say that we are fools to believe in heaven. Maraming nagsasabi na tayo daw po ay mga baliw sapagkat naniniwala tayo sa langit. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang baliw yan. Ako po, pastor, baliw po ako. Baliw na baliw sa kanya. Yan. Diyan tayo magaling. Hello? Andiyan po ba tayo? Sabi dito, but to deny heaven is to deny. Why? For He came from
Alam nyo, pag dininay mo yung langit, parang dininay mo na rin si Jesus Christ. Eh, si Jesus Christ mismo nagsasabi, galing siya sa langit. Hello? Sabi dito, it is to place our departed loved ones in the cold, dark grave. It is to deprive millions of Christians of the greatest hope they have. To deny heaven is equal to murder, for it kills hope. To thievery, for it robs joy. To slander, because it calls God a liar. Sino dito naniniwala na may langit? Taas ang kamay. Ayan, palakpakan natin ang Diyos. Alam niyo po, next slide, sa views on afterlife, sa US po, about 4 to 10 adults ang naniniwala po na hindi sila naniniwala sa Diyos. People who do not believe in God can go to heaven. Yan. May mga taong naniniwala, hindi naniniwala sa Diyos, pero pupunta pa rin sila sa langit. Di ba? Medyo hindi tama. Hindi talaga tama, I mean. Ito po yung sa US, 39% po ang naniniwalang pupunta sila sa langit, 32% ang hindi, 2% lang ang wala. Yung 27%, hindi sila naniniwala na may langit. At the rest po, ayan po yung mga research po ayon sa hindi paniniwala sa langit. Now, ano nga po ba ang sinasabi ng Panginoon ukol sa langit? John chapter 14 verse 1, ang sabi ng Bible, let not your hearts be... Yung palang nakaka-trouble na, no? Bakit sinasabi ng Diyos na huwag kayong mabagabag? Believe in me. Believe in God. Believe also in me. Why? Because ito po yung mga parting words ni Jesus Christ. Itong context ng John chapter 14, 15, 16, 17, palangit na siya niyan. Nagbibilin na siya sa kanyang mga disciple. Kaya sabi doon alam niyo, ini-encourage niya na. Why? Because after Jesus Christ, na mapunta siya sa langit, mga kapatid, listen to this, Christians, believers of Christ. After ang Diyos po, nung papunta na siya sa langit, alam ni Jesus Christ na ang mga Kristiyano ay lalong daranas ng matinding condemnation. Sabihin mo nga, condemnation. Lalong daranas ng matinding persecution. Sabihin mo, persecution. Ipe-persecute ang mga Kristiyano. Husgahan, i-judge ang mga Kristiyano. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, the first thing that comes out sa bibig ng Panginoon, the first words, yung mga unang salita, na lumabas sa bibig ng Diyos, let not your heart be troubled. God is setting the disciple na meron siyang pangako, believe in God. Maniwala ka na may Diyos. At maniwala rin kayo sa akin. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? This is the comfort of Jesus to the believers. Ito po ang comfort ng Diyos sa mga mananampalataya. Na anuman ang daranasin mong pagsubok, anuman ang daranasin mong problema, anuman ang daranasin mong mga paghihirap sa mundong ito. Mga kapatid, merong isang lugar na inihahanda ang Panginoon para sa iyo. Hello! Amen. Anong sabi ng Diyos? And if I go, next verse, and if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. Napupunta ako doon, at kapag nahanda ko na, babalik ako at kukunin kita upang kung nasaan ako, nandun ka rin. Hello! Mga kapatid, verse 4. Ano sabi doon? At alam nyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. Alam nyo yung daan, believer? Amen. Next verse, ano sabi ng Bible? Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Verse 6, anong sabi ng Panginoon? Sabi ng Diyos, sumagot si Jesus, ako ang daan. Amen. Hello! Ang katotohanan at ang buhay, walang makararating sa Ama
kung di sa pamamagitan ko. Sino po ang daan papuntang langit? Jesus Christ. Mga kapatid, there's a place that God prepared for you. And at this moment, I want to intensify the context of this verse. Gusto ko pong i-intensify yung context ng verse. Why Jesus mentioned heaven. Jesus mentioned heaven because God saw the condemnation, the persecution, the hindrances that the believers, that the early Christian will encounter. Nakita ni Jesus Christ kung gaano katindi yung kanilang dadanasing pagsubok. And I will tell you, my brother and sister, bago ko po ituloy ang ating pangangaral, gusto ko pong mapanood nyo yung isang ilustrasyon kung paano po pinersecute yung mga early Christian, itong mga tagasunod ni Kristo. Ready na po ba yung ating video? Manood po muna tayo saglit. Total naman, nakapanood na po tayo ng Inside Out. Panoorin po natin ito. May audio po yan, please. Sige po, pakistart muna. Nawa po, habang tayo po ay nanonood, itong bagay na ito ay mag-encourage sa atin na patuloy na manatili sa Panginoon. Amen. Nawa, wag nating maramdaman yung takot. But my brother and sister, ito po yung nakita ni Jesus Christ na mararanasan nila. Sige po, panoorin po natin. Ulit. Dapat doon na sa video. Okay na yan. Into your hands, I commit with all I am for you. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stay with all I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you. I believe in all of your ways. Your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live,
gagawin sa'yo? Kahit pakain ka sa layon, sasamba ka pa rin. Hindi, no? Early Christians yan. Pero malupit kasi nakasama nila si Jesus eh. Kaya firm yung spirit talaga nila. Tao lang yun. Si Pedro yan. Si Peter. Kalbo yun eh. President nga tayo. Iba lang. Joke lang. Na-pray ka, di mo alam ko. Kakain ito. Hinaan mo kaya dyan? May hinaan doon? Mas naririnig din. Yan, sabi mo. Yan. Hindi ba yan? Okay? Ayos na, di ba? Ayos na. Wala na ako ipipreach, di ba? Tapos na eh. Wow, praise God. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Tindi, no? Alam niyo po, yun yung nakita ni Jesus Christ. Yun po yung nakita ni Jesus Christ na mararanasan ng mga Kristiyano, mga kapatid. Kaya ganun na lamang po ganun na lamang yung comfort ng Diyos. Ganun po pinersecute yung mga early Christian. Hello? Amen. Ganun po yung condemnation, ganun po yung battles. Nakita natin pinakain sa leon. Sino kaya dito yung magbo-worship pa rin siya kay Lord? Kahit ipapakain siya sa leon. Ano kaya kung biglang may pumasok dito? Tutukan tayo ng barel. Ano? Tatanggig nyo ba si Jesus? O hindi? Diba? Hello? Pagbalatan ko kayo ng buhay. Naalala ko tuloy yung isang kwento. Amen. Nalingkod ng Panginoon sa ibang bansa po. Diba? Merong mga grupo ng lalaking nag-gather sila underground at pinasok sila ng maraming tao at tinutukan ng baril. Sabi doon, itatanggi nyo ba si Jesus Christ o hindi? Kung itatanggi nyo, lumabas na kayo dito sa lugar na to. Ang dami pong naglabasan. Yung pastor daw namumutla, pinagpawisan.
Hindi na lang makalabas kasi may naiwan pa. Di ba? Ngayon, after nung naglabasan po yung iba, hinubad na yung mga suot. Sabi nung mga pumasok doon, Pastor, tuloy na natin ng praise and worship. Wala nang hipokrito dito. Hello? Nandiyan po ba tayo? Church, listen to this. The early Christian was persecuted and condemned. That's why God prepared them. Now, ang tanong ko lang po, mga kapatid, what if, at tayo po talaga sa mundong ito, ay dadanas ng mga pagsubok? What troubled you? What persecution? Amen? Yung na-encounter mo. At sa mga bagay na yan, marami pa tayong mararanasan. Pero tatanungin kita, kaya mo pa rin bang kumanta, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I sing. Kaya mo pa rin bang manampalataya kahit matanggal ka na sa trabaho? Kaya mo pa rin bang manampalataya at lumapit sa Panginoon kahit mag-fail ka sa school? Malugi ang business mo kahit hindi ka na safe? Kahit magugutuman na tayo? Kahit magkasakit tayo? O kahit mamatayan tayo? Hello? Early Christian condemn greatly but still believe. Why? Because they know God can do new and more great things in your life. That whatever enemy taken from you, He is still faithful to fulfill His plans for you. Not to harm you, but to give you better future. That those situations will be, all things work together for good. For those who love God. Hello. The early Christians still believe because they know the one who promised them. And the promise that God gave to them is the same promise that we will receive. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya pwede ba, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, magpatuloy ka lang. Huwag kang susuko. Sabi mo, ano man ang pagdaanan mo. Sabi mo, ano man ang pagdaanan mo. May pangako si Kristo. Grabe, no? Alam niyo po, pinako sila ng pabaliktad, pinakain sila sa leon, sinunog sila sa daan. They're oppressed. Hello! Pero kapatid, sabihin na natin, kawawa sila, pinagtawanan sila. Sabihin na natin, tragic yung end ng life nila. Pero sila ang totoong nagtagumpay. Kasi pupunta na sila sa lugar kung saan inihanda ng Diyos para sa kanila at para din naman sa iyo. Hello! Pag-usapan po natin. Bakit po natin kailangan pag-usapan ng langit? Next slide, please. Anong meron? Sapagkat ito'y totoo. Alam ng lahat na ang langit ay totoo. Ang relihiyon o ang mga taong nananampalataya sa Panginoon ay nagtuturo. Bagamat at kailangan natin ituro na totoo ang langit. Kasi may mga taong nagtuturo na hindi ito totoo. Ang mga agnostics, atheists, Jehovah's Witnesses, hindi sila naniniwala sa langit. Hello? Bakit po natin kailangang ituro ang langit? Sapagkat ang langit po, heaven, is one of the grandest teachings of the Scripture. Amen? Ito po yung isa sa pinakamagaganda at maganda talaga. Hello? God left us with much information in divine revelation, the Bible. Nireveal ng Diyos kung ano ang langit sa Biblia. 422 times it was mentioned in the Bible, 186 in Old Testament, 236 in New Testament. It is the final home of every true Christian believer. Kaya pag nananampalataya ka, masaya ka eh. Kaya pag nananampalataya ka, na-encourage ka. Woo! Come on! Believer of God! Yung mga nagtitiis dyan sa init, yung mga gumagastos dyan sa pamasahe, yung mga napapagalitan pero dumidiretso pa rin, yung mga tinitiis yung kanyang sariling pagnanasa para lang lumapit sa Panginoon. May lugar na inihanda sa iyo ang Panginoon. What is the teaching of Christ concerning heaven? Ano nga ba ang turo ni Kristo? Pagdating sa langit, number 1, the place is called heaven.
Yung lugar na sinasabi ni Jesus Christ that I will prepare a place for you is heaven. Hello? Ang sabi ng Bible, in my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place, yung lugar po na yan ay sinasabing langit. At ano po ang meron sa langit? Ano yung lugar ng langit? Next slide, please. A place is called heaven is a prepared place. Sabi mo nga, prepared place. Revelation chapter 21, verse 1 to 22, I saw a new heaven and new earth. Di na natin po yan babasahin. Doon na lang tayo sa verse 4, mga kapatid. Ano po yan? Papahirin niya ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Palakpakan natin ang Diyos. Gusto ko pong sabihin, itong prepared place, pag binasa niyo po yung Revelation 21, verse 1 to 22, dito natin makikita talagang pinaghanda ang lugar. Why? Kasi yung street doon, golds. Nakita naman natin kanina, di ba? Ang mga pundasyon po ay iba-ibang mga uri ng magagandang hiyas. Jasper, emerald, amethyst, opal, yung mga birthstone, sapphire, ano? Oh, yun na yun. Hindi ko talaga marinig, sorry. Lahat ng diamonds, lahat ng magagandang hiyas. Hello? May 12 gates, may perlas yung gate doon. Hello? It is a prepared place. A place of heaven is an extravagant place. Kahanga-hanga. Sabi mo, doon ka titira. Amen? Huwag ka na malungkot. Kung yung bahay mo dito sa lupa ay hindi naman ganun kagandahan. Pagdating mo naman sa langit, you have your place. Pakpakan natin ang Panginoon. At hindi lang ikaw mag-isa ron. A place of heaven is a populated place. Philippians chapter 3 verse 20. Ano po ang sabi ng Bible? For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord, Jesus Christ. Sa wikang Tagalog po, sa Tagalog, ngunit para sa atin ang langit, ang tunay nating bayan. Ibig sabihin, lahat ng mga believer nandoon, kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, I encourage everyone, kung may loved ones ka pang wala sa Diyos, akayin mo. Kasi ang kaligtasan ay personal. Gawin mo lahat para sila ay mailapit mo sa Panginoon. Amen? Nakakalungkot. Ngayon, kung iisipin natin na tayo pupunta ng langit pero sila wala ron. Hello? Kaya ang prayer natin, makasama natin ang mahal natin sa buhay. Dalawa lang yan, kung di langit, impyerno eh. A place called heaven is a perpetual place. Psalms 145 verse 13, Thy kingdom is an everlasting kingdom, and the dominion endureth throughout all generation. Listen to this. Ibig sabihin po, kaya hindi rin totoo yung reincarnation eh. Hello? Andiyan ba tayo? Yung naging faithful ka kay Lord, tapos pag namatay ka, ulit-ulit, condemnation ulit, problema ulit, walang ganon. After nating mamatay at nagtagumpay tayo, nagtiis ka, pinili mo pa rin ang Diyos. Kahit may leon nakakain, pinili mo pa rin ang Diyos kahit latagyuhin ka. Nakakalungkot mga Kristiyano ngayon, labahin lang, hindi na ma-overcome. Hindi mo na ako mag-church, maglaba muna ako. Hello, tinamaan lang ng konti sa preaching ni Pastor. Aray ko po, hayawan na to. Hello! Paano tayo makakapunta dun sa lugar na napakaganda? Kung konting hindrances lang, kung konting persecution lang, hindi natin ma-overcome. Hello? Minsan, hindi pa nga problema eh. Cellphone na lang. Nagbukas ka ng Facebook, alas 7. Nagulat ka, 9:30 na. Kakabros mo. Ay, late na pala ako. Hello? Tandaan mo, walang forever dito sa mundo. Magtiis ka na. Walang forever. Anumang pagsubok, problema. Walang forever. Huwag mong ipagpalit yung ngayong sitwasyon
sa totoong mahalaga. Hello? Do not compromise what is important now to what is really important. Hello? Because pagdating mo sa langit, kapatid, wala na, habang buhay na tayo ron. It is a perpetual place, an everlasting kingdom. Number 4, perfect place. Ang lugar ng langit ay perfecto. Revelation 21 verse 27, and there shall in no wise enter in it. Tagalog na, kapatid. Pero hindi makapapasok doon ang anumang bagay na saan? Ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya at ang mga sinungaling, ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, those Christian who comes to Jesus. Those Christian na na-justify na bagamat makasalanan, pero pinababanan ng Panginoon dahil kinikilala si Kristo sa kanilang buhay. Palakpakan natin ng Diyos. Kaya bawal lang magnanakaw dun eh. Hello? Kaya kung may mga kasalanan pa tayo, amen, ipabago na natin yan sa Diyos. Hello? Naniniwala ako dahil ikaw at ako'y lumalapit na kay Kristo. Amen? Tuloy-tuloy ang pagbabago ng Diyos sa buhay mo. Tuloy-tuloy ang pagbabago ng Diyos sa buhay ko. Malabong maging perfecto tayo. Hello? Malabo tayong maging perfecto, pero ikaw at ako ay pinababanal ng Diyos. Hello? Hindi na tayo mananatili sa kasalanan. Hello? Mabubuhay tayong malaya. Yes, magkakasala tayo, pero hindi tayo mananatili sa kasalanan. May mga panahong magiging mahina ka, malulungkot ka, parang nawawalan ka ng pananampalataya, pero panunumbalikin ito ng Diyos. Hello? At kung tayo naman nandun pa rin sa kasalanan, hindi makawala, this is now the time, kapatid, na huwag nating ipagpalit ang pangako ng Diyos. Itapon mo yan. Sabi mo, itapon mo yan. Number 5, a perfect service. Revelation 21 verse 3. Amen. Ang lugar ng langit po ay, verse 3 po. Revelation 21 verse 3. Sabi dito, Revelation 21 verse 3. And I heard a loud of voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them as their God. Talakpakan natin ng Diyos. Perfect service. Amen. Magiging perfecto na lahat ng bagay. Palakpakan natin ng Panginoon. Doon tayo sasamba sa Panginoon. Makakapiling na natin ng Panginoon. At alam natin, di ba? Pagka tayo kapiling na natin ng Diyos, walang kapantay. Palakpakan natin ng Panginoon. Number 2. Amen. Ano po ang turo ni Jesus Christ ukol sa langit? Yung lugar na yon ay langit. At ano pa po? The people in heaven. Sino ba yung mga tatanggapin sa langit? And if I go and prepare a place for you, I will come again, will take. Sino daw ang kukunin? Tayong mga believers. Tayong mga nagtiis. Tayong mga hindi sumuko sa gitna ng problema, sa gitna ng kawalan, kahit sinaktan. Hello? Andiyan po ba tayo? I will take you to myself that where I am, you may be also. Sino po yung mga yan? John chapter 3 verse 3, a redeemed people. Hello? Sabi dito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak ng muli. Sabi mo, you need to be born again. Kailangan mong ipanganak muli. We need to be renewed spiritually. Kung dati wala kang katakot sa Diyos, ngayon may takot ka na. Kung dati ang dinidesire mo yung mga bagay na makamundo lang, ngayon panglangit na. Hello? Kung dati ang gusto mong ginagawa ay puro makamundong bagay, ngayon panglangit na. Kung nag-e-enjoy ka dati sa mga worldly things, ngayon mga heavenly things na. Palakpakan natin ng Diyos. Sabi mo, you must be born again. Kailangan mong ipanganak spiritually.
Hello? Paano mo malalamang pinanganak ka na spiritually? Pag marunong ka ng sumamba sa Panginoon. Hello? Pag marunong ka ng mag-praise and worship sa Lord. If you have your relationship to God. Kasi ang taong walang relasyon sa Diyos, hindi yan matututong sumamba. Hello? Wala yang alam, mag-o-observe lang yan. Hindi niya naiintindihan yung nangyayari sa paligid. That's a redeemed people. Number 2, a righteous people. Revelation 22 verse 15. Anong sabi ng Bible? Outside. Pero may iwan sa labas ang masasamang tao. Mga mangkukulam. May mangkukulam ba dito? Mga immoral, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ang lahat ng nabubuhay sa bawal po ang sinungaling sa langit. Amen. May mga tao, ang habit nila, pag nagkamali sila, pagtatakpan. Hello? May mga tao, ang habit nila, ganun. Yun po ay kasinungalingan. Kailangan nating umamin. Ngayon, kung tayo ay tuturuan ng Diyos, kahit masakit, tanggapin natin. Hello? Ganyan po ba tayo? Dahil ang tao sa langit ay mga righteous people lang. Sabihin mo nga, dahil meron kang Jesus Christ. You are righteous. Alam ko na ituro ko na ito, yung 3 kinds of righteousness, yung imputed righteousness, di ba? Yung progressive, hello? Yung imputed, yung righteousness ni Jesus Christ, nilagay niya sa'yo, kaya binibilang ka ng banal. Yung progressive righteousness sa theology po, dahil tayo lumalapit sa Diyos, binabago niya tayo, araw-araw pinababanal niya tayo. Hello, andyan po ba tayo? At yung dapat na wala tayo, yung self-righteousness, yung self-holiness, yung feeling mo, lagi kang tama, feeling mo, laging ikaw yung magaling, hello? Feeling natin, tayo lang yung tao sa mundo, sa atin umiikot ang mundo. Amen. Hello? Sabihin mo, hindi. Kay Jesus dapat. Palakpakan natin ng Panginoon. At pangatlong bagay po, sino po ang tao sa heaven? Pakibasa, 1, 2, 3, go. Yung mga taong nagsasaya. Woo! Hello? Alam niyo po ba yung redeem? Yung word na redeem? Pagdating natin sa langit, redeem na tayo. Alam niyo yung pakiramdam na nakapagpahinga ka, galing ka sa pagod, na sobrang pagod. Tapos yung nag-day off ka. Parang redeem. Hello? Andiyan po ba tayo? Ganun yung pakiramdam na ibibigay sa atin ng Diyos pag nasa langit na tayo. Diba? Yung righteousness, yung alam mong nakagawa ka ng mabuti, ganung pakiramdam. At ito yung isa sa pinakamasaya, pag tayo nasa langit na, magre-rejoice na tayo. Amen. Revelation chapter 4, verse 6 to 11, sabi doon, sa harap ng trono ay mayroon din parang dagat na salamin na kasing linaw ng kristal. Wow! Nakapaligid sa trono ang 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Next verse, symbolical po yan. Sabi dito, the first living creatures like a lion, living creatures like an ox, the third living creature, wag na natin masyado po itong focusan kasi po ito po ay symbolical. The hardest book na pinakamahirap na interpret po talaga sa Bible is Book of Revelation. Kasi hindi mo alam kung yan ba ay literal o symbolical and what symbolizes it. So the context here is, hanapin na nga lang natin yan. Sige, down. Ayan. Ito po, rejoicing people. Ang sabi dito, in the day, okay, are full of, in the day night, they never cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, and is to come. Ilo, pagdating natin sa langit, tayo'y magsasaya na sumasamba sa Panginoon. Ilo, next verse, verse 9, ang sabi dito, and whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him, who is seated on the throne, who lives forever and ever. Verse 10, then 24 elders fall down before Him, who is seated on the throne and worship Him, who lives forever and ever. They cast their crown before the throne, saying, Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Palakpakan natin. Sa langit, kapatid, tayo'y magpupuri na lang habang buhay. Amen.
Amen. Yun yung pinaka the best experience na mararanasan natin. Habang buhay tayong sasamba, marahil, makinig po tayo marahil hindi natin maintindihan kung paano yun. Parang kung dahil nandito pa tayo sa lupa, may flesh pa tayo kaya parang hindi tayo makarelate masyado. Yung feeling na hindi ba nakaka-boring yun? Pero hindi mo yan masasabi. Nakakita na kayo ng batang paulit-ulit. I remember my eldest niece, pamangkin ba yan? Niece, pamangkin? Tama? Na babae? I remember my eldest niece, si Atalia. Andiyan yan ba? Wala. Naalala ko po yun, from Cavite to Pampanga, 3 hours na biyahe. Isa lang ang kinakanta niya, I stand in awe of you. Tumigil lang siya nung nakarating na kami. Tapos pabalik, kumakanta pa rin siya, I stand in awe of you. Hello? Ang mga bata, ganon, tama, mali. Paulit-ulit, kahit buong hapon, paulit-ulit. Hello? Why? Because they have that feeling of worshiping. Hello? They have that feeling na, alam mo yon. Hindi tayo makagets masyado, hindi ba nakaka-boring yon? Pero nakikita natin, may mga ganong sitwasyon. Hindi lang natin naiintindihan, but pagdating natin sa langit, we will rejoice with God forever. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano po ang meron sa langit? What is the heaven's blessing? Ano ang pagpapala ng langit? Hello, ito na. Ito na po yung isa sa mga, kung meron man tayong matatandaan, ito, tandaan po natin ito. Number 1, 1 Thessalonians 4 verse 17, the presence of Christ. Woo! Amen. You know what? The presence of Christ brings healing. Maraming tao sa Bible nakaranas ng presensya ng Diyos, pinagaling niya. Kapatid, wala nang paghihirap doon sa langit. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap. This is rapture, para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailan pa man. Palakpakan natin ang Diyos. Hello! Wala na ang kalungkutan, wala na ang paghihirap sapagkat tayo ay nasa piling na ng Diyos. O pwede lang, Lord, mauna na ako dyan ngayon. Amen. Walang Meralco, walang Judith, walang Bill. Hello! Wala nang sakit, wala nang karamdaman. Ano pa po? Holy and sinless. Revelation 21 verse 27. Sabi dito, pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Wala nang kasalanan. Alam niyo po ang bunga ng kasalanan, kahihiyan. 'Di ba? Alam natin 'yon. Kapag nakagagawa tayo ng kasalanan, nahihiya tayo. Ano pa ang bunga ng kasalanan? Self-condemnation. Pag nakagagawa tayo ng kasalanan, kahit walang nakaalam, nagigilty ka. There's something in your heart because you are a Christian. You are a believer. Hello! Diyan po ba tayo? Pero pagdating natin sa langit, wala nang ganun. Kasi pinabanal ka na ng Diyos. Hindi na tayo magkakasala ron. Amen? 1 Corinthians 15 verse 42 to 57. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Tayo po yan. Ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Palakpakan natin ng Diyos. Hindi ka na magdi-desire ng mga maruming bagay. Amen? Next verse. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina. Sabi mo, ang katawan na yan ay pangit. Mahina. Pero, kapag muling itong binuhay, maganda na at malakas. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Ang katawang inilibing ay panlupa, ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y panlangit na sapagkat kung mayroong katawang panlupa, mayroon din namang katawang panlangit. Praise God. Next verse, tuloy-tuloy na tayo. Sinasabi sa kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay, ngunit ang huling Adan na si Kristo ay espiritong nagbibigay buhay. Next verse, hindi ang panlangit na katawan ang nauna, kundi ang panlupa. At pagkatapos noon ay ang panlangit naman. Verse 47, ang unang taong si Adan ay mula sa lupa. Sige po, pakibasa. 1, 2, 3, go.
Ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Next verse. Ang katawang panlupa. Next verse. Kaya, ay magiging katulad ng kay Kristo na nagmula sa langit. Next verse. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa pag-aari ng Diyos. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngunit, makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayo ay bibigyan ng bagong katawan. Isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta, at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng... So parehas, yung patay, buhay, bagong katawan. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. At kapag ang katawang ito'y nabubulok at namamatay, napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan na nalupig na ang kamatayan. Ganap na ang... Ibig sabihin, hindi talaga tayo mamamatay. Verse 55. Alam nyo, tinuturo nito pag langit-langit, pag impyerno-impyerno. Yung mga langit, hindi na pwede yan mapunta sa impyerno. At yung mga nasa impyerno, hindi na mapupunta sa langit yan. Amen? O death, next verse, nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kapangyarihan? Next verse please. May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ng kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Pero, salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ni mapagtatagumpayan mo ang katawang lupang ito, ang kasalanan ito. Dahil sabi mo, kaya wag mo nang ipagpalit si Lord. Sabi mo sa katabi mo, wag mo nang ipagpalit si Jesus. Number 3, burden and lifted. Revelation 21 verse 4. Ano pang sabi ng Bible? Burdens lifted. Wala na tayong kabigatan. Sabi doon, papahiri niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan. Wala nang kalungkutan. Wala nang iyakan. Wala nang sakit sapagkat lumipas na ang dating kalalagay. Hindi mo na kailangan magtrabaho doon. Amen. Automatic may supply ng pagkain. Sa isang puno, may 12 fruits. Mamili ka na lang. Kung gusto mo lechon, meron doon sigurado. Hindi ka na ma-high blood. Gumawa na lang tayo. But NIV version, Nico International version. Kung gusto mo salad, meron dyan. Di ba? Di ko alam eh. Wala mo sinasabi sa Bible eh. Basta lahat ng magaganda, lahat ng masasarap, meron doon. Amen. At wala nang sakit. Wala nang diabetes. Ano ba yan? Hypertension. Amen. Hello. Pastor, puputi po ba ako doon? Hindi ko alam. Basta sabi, magliliwanag tayo. Basta lilinaw po ba mata? Hindi ko rin alam. Basta wala nang kapintasan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya alam nyo, maintindihan mo yung mga early Christians eh. Bakit kahit sinusunog sila, hindi nila tinatanggi si Jesus? Because they know really what God promised to them. Palakpakan natin ang Diyos. Bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan. Job chapter 3 verse 17. Anong sabi ng Bible? Sabi yun, doon sa lugar ng mga patay, ang masama ay hindi na gumagawa ng kasamaan. At ang mga pagod ay nagpapahinga na. Palakpakan natin ang Panginoon. Hebrews chapter 4 verse 9. Sabi dito, kaya may kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. Kaya sabi mo, magpasakop ka lang lagi sa Diyos. Kahit sa tithes, sabi mo, kahit sa tithes. Hello. Kahit sa pledges. Hello. Kahit sa offering, huwag nating i-exempt yan. Pagtiisan natin ang pangako ng Diyos. Kung tayo may magkulang, maniwala ka, ngayon lang yan. Hello? Andiyan po ba tayo? Huwag tayong ma-down sapagkat tapat ang nangako sa atin.
Amen. At ang kapahingaang ito'y katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa ikapitong araw. Palakpakan natin ang Panginoon. Higit sa lahat, ano pa po? Reward. Sabi mo nga, reward. Revelation 22 verse 12. Sabi ng Bible, Behold, I am coming soon. Diba? Parang ano lang, no? Parang movie lang. I am now, coming soon. Bringing my recompense with me. Sabi doon, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Palakpakan natin ang Diyos. 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 15. Anong sabi ng Bible? Dahil wala ng pundasyong maaari pang ilagay maliban sa nailagay na. At ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus. Siya yung ating foundation eh. Sabi mo nga, do not itanggi si Jesus. Do not itanggi si Jesus. Huwag mong itanggi si Lord. Kahit sa work mo, mag-share ka ng Word of God. Mahalaga na marami kang maisamang tao sa langit. Hello? Na may maganda tayong pupuntahan. Kahit naiinitan tayo ngayon. Saglit lang yan. Hello? Anong sabi ng Bible? Next verse, please. Now, if anyone builds on the fountain, magtatayo. Sige. May magtatayo sa pundasyong ito, nagagamit ng mabuting klase ng mga materyales, gaya ng ginto, pilak, mamahaling bato, meron namang gagamit ng kahoy, ito yung damo at dayami. Next verse, please. Ngunit sa araw ng pag-uukom, makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Pagdating natin sa langit, yung reward mo, amen, titingnan, ito, naglingkod to sa Panginoon, ano to? Totoo ba yung paglilingkod niya o hindi? Susubukin yan. Hello? May reward. Kapag nakita nila na itong anak ko na ito, naglakad, nag-Bible study, nagpamerienda, ginawa niya talaga ng buong buo, pararangalan ka ng Diyos. Ano sabi doon? Next verse, sige. So, basahin natin kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap tayo ng gantimpala. Hello? Tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Next verse. Ngunit kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ano ba yun? Nasa langit na tayo, may gantimpala pa. May mga Christians po kasi gumagawa lang ng mabuti because of their own benefits. Kapag ganun po, yung ginawa mo hindi counted as reward. Hello, andyan ba tayo? Pero kapag ikaw gumawa ka ng totoo, nagluto ka sa taas, sinarapan mo, andyan po ba tayo? Dahil ang gusto mo, maparangalan ang Diyos, sasabihin ng Bible, sasabihin ng Panginoon sa atin, i-reward ka ron. Pero kung nagluto lang tayo, gumawa tayo ng mabuti, pero masama naman loob natin, lagi na lang ako, puro na lang ako, bakit na lang ako? Di ba? Wala, masusunog daw po. Ang sabi po doon, ngunit kung ito'y masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganun pa man, maliligtas siya. Malinaw po yun, ha? Ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang nailigtas na kagamitan. Kaya yung paglapit natin kay Lord, sabi mo nga, kung maglilingkod ka lang din naman kay Lord, sabi mo sa katabi mo, ayusin mo na. Amen po ba? Hello? Kung maglilingkod, kung hindi, umattend na lang. Mabuhay na lang bilang isang Kristiyano. Hindi naman talaga lahat tinawag para maglingkod. Kasi hindi naman talaga lahat marunong magtiis. Hindi naman talaga lahat marunong magsakripisyo. Palakpakan natin ng Panginoon. Pero sa mga taong nagsasakripisyo, amen? Ngunit ito, tapos na tayo. Diba? Pero sa mga taong marunong magsakripisyo, may tatanggapin siyang korona. Palakpakan natin ng Diyos. And last po, panguli sa lahat, the path of heaven. Ano po ang daan papuntang langit? It is an obvious path. Sabi mo nga obvious. Di na natin kailangang pag-usapan pa, obvious ang papuntang langit. Acts chapter 4, verse 6, verse 12. Walang sino man sa mundong ito ang makakapagligtas sa atin, kundi si Jesus, hindi si pastor, hindi si pastora, hindi ang church mo. Hello? Hindi yung mga paglilingkod na ginagawa mo.
Hindi yung mga kaloob mo, hindi yung mga pledge mo, hindi yung mga bagay na yan. Kundi yung mga bagay, kundi si Jesus Christ lamang. Sabi doon ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Hello? It is an open path. Sabi mo nga open. Bukas sa lahat. Matthew chapter 11 verse 28, sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Revelation 22 verse 17, anong sabi? Nag-iimbita ang banal na espiritu at ang babaeng ikakasal, hali kayo. Ang lahat ng nakaririnig nito ay magsabi rin, hali kayo. Sabihin nga natin, hali kayo. Imagine na, pakinggan po natin, nag-iimbita ang banal na espiritu, ang babaeng ikakasal. Ang babaeng ikakasal is church, the Holy Spirit. Ang church po ay nag-i-invite rin. At yung ini-invite nila ay dapat magsabi rin ng hali kayo, mag-invite din. Ibig sabihin, nag-i-invite ang Diyos sa buhay natin, tayong church, mag-invite tayo. At dapat yung mai-invite natin, mag-invite din naman. Sabihin mo, win soul for Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. It's an open path. Lumapit ang sinumang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay. Wala itong, pag nag-akay ka ng friend mo, huwag kang maniningin. Amen? Pag nag-share ka ng word of God, huwag kang maniningil. Hello? Kaya nga tayo, hindi tayo naniningil eh. Pastor, ano yung offering, tsaka yung tithe and offering? Yan po ay utos ng Diyos. Mamaya po may mga ngaral, bahala na siya ron. Diyan po ba tayo? Acts chapter 16 verse 31, pero wala pong bayad ang kaligtasan. Sabi ng Bible, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Amen? Why? Bakit po? Kasi ang requisite nun, kapag ikaw nakakilala sa Diyos, hindi ka papayag na hindi sila maligtas. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tatawagan ko pong ating worship team.